Paano ka lalago kung hindi mo alam kung ano talaga ang gumagana sa negosyo mo? Morning! Check lang natin yung mga na-dry nating mga fruits kahapon. So, meron tayo dito yung mga watermelon. Wait lang. Ito yung watermelon natin. Ito yung konting apple. Sinasabay ko siya. Kasi pag hintayin kong matapos lahat yung lemon, wala tayong pang blend. Yan. Okay na yung ating pinya. Punong-puno. Saya-saya. I-prepare natin siya kasi magbe-blend tayo. Later, ayusin lang natin yung may tatlo tayong ganito. Tapos may nakasalang pa doon. Ayan. So, maulang morning. Malamig pa. Check muna natin yung ating strawberry na dumating. Tanggalin natin sa box. Yan na yung dumating nating strawberry, guys. Yan. May isang nakita na ako na nag-overnight to sa ating tawag doon, sa ating van. Ayan. So, medyo i-air dry muna natin kasi katatanggal ko lang yung ka-open ko lang siya sa box. Ayan. Mamaya natin siya i-process. Ayan. So, mag-sticker muna tayo sa kabila. Kailangan nating mag-ready for a blend. Para meron tayong initial stock kasi talagang wala na. At saka may mga may mga pending orders. Ayan. So, ito muna yung gawin natin kasi at least meron na tayong na-dehydrate na lemon. Ganon. Yes. So, kamusta kayo? And eto, nag-iisa ulit and doing the same stuff. Ganon. Ayan. Kaya sa ganitong panahon, lalo pag nag-isa, mas maganda yung mayroon talagang ginagawa. Yan. Meron akong na-encounter na isang content. Hindi naman specific, hindi naman verbatim na yun yung tanong. Pero ito yung pinaka-thought niya. Paano ka lalago kung hindi mo alam kung ano talaga ang gumagana sa negosyo mo? Ayan. So, I think it's a very timely question din. Hindi lang siguro sa mga nagsisimula or actually pati rin tayong mga nandito na sa ating negosyo na minsan dahil sa routine, dahil sa paulit-ulit na ginagawa natin, hindi na natin tinitignan yung ating negosyo as a whole. Or meron ba tayong nakikitang progress? Ganon. 'Di ba? So at that time, napaisip ako agad, alam mo yung instant na pumasok sa utak ko, kung ano, siguro kailangan ng malaking puhunan, gano'n, or siguro kaya hindi ako lumalago dahil maliit pa yung puhunan ko, wala akong investor, gano'n. Or ano pa, siguro dahil din na wala akong magandang branding or ano pa ba, yun, yung mga fancy equipment or yung mga malaki pang production. Kaya hindi rin ako ganun umaangat. Yun kaya yung pinaka mga rason, no? Um, looking back sa akin na realize ko, hindi ko alam kapag kasi nasa gitna ka na nun, yung medyo matagal ka na rin nagnenegosyo. May mga skills ka din na, or may mga realization ka din na natutunan throughout your experience. And minsan, yun na yung parang nagiging, yun na yung nagiging mismong mentor mo sa susunod mong action, lalo na sa next na negosyo mo. Nagkataon lang siguro na ako, um, marami akong niluging negosyo. Hindi naman nilugi. I mean, hindi siya talaga nag-breakthrough. Ako yung mahilig magsimula, pero hindi ko siya hindi ko siya napapalago or hindi ko rin siya ang tawag doon, nagsasawa ako agad, ganon. And sabi ko, kung sa kapital, siguro kapag matagal ka nang nagdinegosyo, na alam mo na yung makahalagahan ng leverage. Feeling ko, lalago ako pag marami pa akong ilalagay na kapital sa business.
Pero, ah, based sa experience ko hindi rin. Sa totoo lang kagandahan sa 'pag matagal ka na ring nagnenegosyo, in terms of capitalization naman, meron kung maganda yung credit, history mo, puwede kang makapag, loan sa cooperatives or any financial institution basta maganda yung credit score mo. At one point, kapag may hindi gumagana sa akin, feeling ko kulang ako ng kapital, gano'n. Pero hindi rin siya nagwo-work kung sa kapital lang ako naka-base. Na-realize ko, kasi wala kaming branding, hindi rin naman na very generic naman yung business ko dati. Nag Nagbebenta ako, reseller ako, parang gano'n, na nagdi-distribute ako ng product, nagbebenta ako ng, product, nasa retail ako. So, paano ko ba siya palaguhin? Yun yung mga, ah, isip, yung mga thought na dumarating sa'yo. Do'n sa actions or experience na nakita ko sa mga pinagagawa ko dati, yun nga, yung akala ko yung dapat meron akong kapital. Of course, mahalaga yon, 'no? Pero kung may problema or hindi mo alam kung ano yung gumagana sa negosyo mo, kahit infuse ka ng infuse ng capital, kung hindi mo talaga siya kasi nalaman, hindi mo alam yung data na ano ba yung gumagana at hindi, wala rin, masasayang yung pera. Dito ko na-realize na, okay, hindi rin pala, hindi ibig sabihin na meron kang kapital, ang ganda-ganda ng marketing strategy mo, basta meron kang mga fancy equipment dyan, hindi agad na gumagana lahat sa negosyo mo. Hindi rin. Kasi, malalaman mo lang na gumagana pala ang isang bagay, isang sistema sa negosyo mo. It's through your testing. Yun. So, isa po tayong kasosyo. Meron tayong term from kasosyo principle na testing ability. Yun. Yung testing, isa sa pinakamahalagang skill na nakakalimutan natin bilang isang negosyante. Kasi nung una tayong nagsimula, testing tayo ng testing, di ba? So alam natin kung ano yung hindi gumagana at alam natin yung gumagana at doon tayo nag-focus. Ngayon, yung gumagana na yun, doon na tayo nakafocus at later on, nagbabago yung panahon. Ngayon naman, sabi tayo na stuck. Ayun na naman, nakalimutan natin yung testing. Yung testing, yung ability natin na mag-test ulit. Yun. Yun pala yung skills na very underrated at parati nating minsan nakakalimutan natin. Nung unang sabak natin sa ating negosyo, yan, meron tayo niyan, yung testing. Pero hindi pala siya dapat doon nagtatapos. In every stages sa negosyo natin, always test pala. At yun yung, I realized that. Kasi kahit meron ka namang kapital, kung hindi ka pa sigurado, alangan na susunugin mo yung kapital mo doon kung hindi ka pa sure. So, i-test muna natin. Ganon. Uh, Dito I agree na testing isn't just about product. Kung yung sa product nga natin, tinest natin. Yung sa presyo niya, yung packaging niya, kung tinanggap ba siya ng market, nilaunch natin, ang dami nating ginawa, di ba? Tapos doon natin nalaman na, meron siyang target market. Nahanap mo yung target market mo. Pero, along the way na nagnenegosyo tayo, hindi lang naman talaga ang testing for the product. At talagang for the entire business pala siya. Bakit? Kasi minsan yung may strategy tayong kailangang i-test. Kasi paano mo malalaman kung hindi mo i-test, di ba? Sa workflow, ang huwag nating kakalimutan, yung ating ability na mag-test. Hindi lang siya yung pang-una. Hindi porket nakuha mo na yung isang na-pass mo na yung isa, kailangan wag ka nang wag kang magstay sa comfort zone mo. Yun yung nangyayari kasi sa atin. Tumitigil tayo sa pag-test. So, minsan, hindi lang doon sa ating product, hindi lang sa negosyo nga mismo or sa sistema. Minsan nga sa atin mismo na entrepreneur. Kailangan din natin i-test sa sarili natin kung entrepreneur ba tayo. Fit ba tayong maging entrepreneur? So, we test. Isabak natin yung sarili natin.
tingnan natin yung stress level natin, paano tayo mag-manage ng time, ng tao, makitungo. Hindi nga siya talaga one time na natutunan mo. Pero there is one skill na paano mo siya paano mo siya malalaman. It is only through testing, immersing yourself in the process as an entrepreneur, 'di ba? Buti na lang na encounter ko ulit yung testing ability na word. I mean, na yun pala yung isa sa ating skill na nakakalimutan na. Kasi it's a very powerful skill. Pag nagte-test tayo, doon natin nalalaman kung ano yung gumagana at ano yung dapat nating i-let go or huwag nang pag-aksayahan ng panahon. Pag nagte-test tayo, meron na tayong way kung paano malaman how to avoid wasting money, time, effort. Sa pag-testing natin, doon natin mabibuild yung negosyo natin na magkaroon ng steady growth, hindi dahil sa having assumptions or guesswork. Tandaan natin, small tests today is equals to big improvements tomorrow. So sa tulad ko na gustong talagang i-level up ang business at alamin yung gumagana, huwag nating kalimutan yung skill na to. Asa tulad ko dyan na mga small business owners, na gusto nating hanapin kung ano yung gumagana sa ating negosyo para tayo lalago. Test, adjust, improve. Huwag nating kalimutan yan. Dahil dyan ang tunay na diskarte. Thank you, ka-homebees. Ayan, at least may napag-usapan tayo ngayong araw. Yan. Test, adjust, improve. Yan, huwag nating kalimutan yan. Bukas ulit. Ayan, mag-sticker na ako. Bye!